Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta na? Aabot sa halos 65 milyong piso ang nabawi ng Department of Education, DepEd, mula sa mga paaralang sangkot sa irregularidad sa pagpapatupad ng kanilang senior high school voucher program. Ano muna ang programang ito? Ang Senior High School Voucher Program ay sinimula ng DepEd noong 2016. Tulong pinansyal ito para sa mga nakapagtapos ng grade 10 o junior high school na gustong magpatuloy ng senior high school sa isang pribadong paaralan, state o local university o college o technical vocational school. Sa senior high school, kapanalig, inaasahang lilinaw ang nais patunguhan ng isang estudyante pagkatapos niyang makagraduate. Kaya naman, mahalagang makakamit niya ang kinakailangan niyang edukasyon sa paralang akma sa kanyang layunin sa buhay. Sa kasalukuyang estado ng ating edukasyon, malaki pa rin ang diferensya ng kalidad ng edukasyon sa mga pribadong institusyon o sa universidad. Pero para makapasok sa mga ito, kailangan igapang ng mga magulang ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Ayudang may tuturing ang Senior High School Voucher Program. Ang halaga nito ay depende sa lokasyon ng paralang papasukan ng estudyante. Ibibigay ang pera diretsyo sa paralan, hindi po sa estudyante. Take note. Pero naabuso ang programang ito. Batay na rin sa natuklasan ng DepEd na pinamumunuan ngayon ni Secretary Sani Angara, nagbigay kasi ng subsidya ang kagawaran sa 54 na mga paralan para sa mga estudyanteng hindi naman para talaga naka-enroll sa mga ito. Kung may ghost employees sa gobyerno o mga empleyadong sumusweldo, kahit hindi naman sila talaga nagkatrabaho, abay meron din palang mga ghost students na mga senior high school voucher program beneficiary kuno. Nangyari ang irregularidad na ito noong school year 2021-2022 at school year 2022 hanggang 2023. Pasok pa ang mga school years na ito sa huling taon ng termino ni dating Pangulong Duterte at sa unang taon ng panunungkulan ni VP Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Sa 54 na eskwelahang may mga ghost students, 38 ang nakapag-refund o nakapagsauli na sa gobyerno. 2 naman ang hindi pa nabubuo ang halagang isasauli sa kanila. 14 naman ang hindi pa nakakapag-refund. Padadalahan na raw sila ng DepEd ng final demand letters. Pero hindi na maulit ang ganitong pagbabaldas ng pera ng bayan. Nakikipagtulungan na ang DepEd sa Private Education Assistance Committee, isang pribadong organisasyon na binuo ng gobyerno at may mga miyembrong mula sa ilang ahensya nito. May mga inilatag ng sistema para mabantayan ang budget na inilalaan para sa ating Senior High School Voucher Program. Good job ito para sa DepEd. Kudos! Kailangan pa rin malaman kung paano umabot sa 65 million peso ang perang nagamit para sa mga ghost students. May modus ba ang mga opisina at paralang sangkot dito? Paano ito nakalampas sa mata ng DepEd? Meron bang nakinabang? Dapat silang panagutin ng ating pamahalaan. Kapanalig ang mga programang katulad ng pagbibigay ng voucher, pati na rin ang mga scholarship projects ay malalaking tulong. Lalo na sa mga pamilyang wala o kulang na ang kakayahang suportahan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa ating katesismo, kinikilala ng Santa Iglesia ang limitasyon ng mga pamilya para nga mabigyan ng sapat at angkop na edukasyon ang kanilang mga anak. Kaya kinikilala natin ang kahalagahan ng mga paaralan. Mahalagang institusyon ang mga ito para sa edukasyon ng ating kabataan. Kaya mga kapanalig, hindi dapat hayaang maggamit ang mga paaralan sa katiwalian.
Maraming kailangang pahusayin sa sistema, kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Pero pagtuunan din dapat ang pansin ang mga ayudang baka napupunta lamang sa bulsa ng mga gaya ng inilalarawan sa ikalawang sulat ni Pedro 2:19 na mga alipin ng kasamaan. Kapanalig, huwag nating hayaang mauwi sa wala ang magandang layunin ng senior high school voucher program ng ating pamahalaan. Suportahan po natin ito, lalo-lalo na ng pagbabantay. Eternal vigilance is the price of democracy. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.